In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko at pagunita kay Santa Agata, sa mabuting balita ngayon, isinugo ni Jesus ang 12, dala-dalawa. Hindi niya sila pinabaunan ng maraming gamit, kundi ng otoridad, tiwala sa Diyos at malinaw na misyon. Mangaral ng pagsisisi, magpalayas ng demonyo, at magpagaling ng may sakit. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ng misyon ay hindi nagmula sa material na bagay, kundi sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasabay nito sa unang pagbasa, sa unang hari, makikita natin ang huling bilin ni Haring David kay Solomon. Manatiling tapat sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Iisang mensahe. Faithfulness to God leads to blessings and stability. Ang mensahe para sa atin ngayon, tayong lahat ay isinugo. Hindi lang pare o madre ang may misyon bilang binyagan. Tayo ay sinugo rin ni Kristo sa ating pamilya, trabaho, komunidad at social media. Mamuhay ng simple at may tiwala sa Diyos. Sa panahon ng materialismo, tinatawag tayong magtiwala na sapat ang grasya ng Diyos. Tapang na ipahayag ang katotohanan.
kahit may tumatanggi o mangutya. Huwag tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Dalhin ang kapangyarihan ng panalangin. Tulad ng mga apostol na nagpapagaling at nagpalayas ng demonyo. Tayo rin ay tinatawag na maging instrumento ng paggaling sa pamamagitan ng panalangin at sakramento. Halimbawa sa mga pang-araw-araw, isang magulang na nagtuturo ng dasal sa anak, isang empleyadong tapat kahit walang nakakakita, isang Katolikong hindi nahihiyang gumawa ng sign of the cross, isang taong nagbabahagi ng salita ng Diyos online. Ito ang mga simpleng paraan ng pagiging misyonero ngayon. Ano ang ating tamang gawin bilang mga Romano Katoliko? Manalangin araw-araw. Magkumpisal at tumanggap ng Eukaristiya. Iwasan ang kasalanan at tukso. Magbahagi ng mabuting balita sa salita at gawa. Magtiwala sa Diyos kahit mahirap. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inialay po namin sa inyo ang lahat ng may karamdaman, lalo na sina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Raul, Jonah, Rachel Kay, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya. Pati na ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood na may sakit sa katawan, isip at espiritu. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan mo sila ng lakas, pag-asa, at ganap na paggaling ayon sa iyong kalooban. Basbasan mo po ang lahat ng kaparian. Gabayan ang aming mahal na Santo Papa, Leo XIV, ang mga obispo, ang aming kura-paroko, Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya. Ipinagdarasal din po namin ang gobyerno ng Pilipinas. Naway pamunuan sila ng karunungan at takot sa Diyos. Alalahanin mo rin po ang mga pumanaw, Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Joseph, Jerry Jo Dolores, at lahat ng aming mga minamahal na yumao. Pagkalooban mo sila ng kapahingaang walang hanggan sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo po kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!